Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-uusapan na po natin ang mga issue sa lipunan. At eto pa rin po yung mainit na mainit. Naku po, nahuli sa sariling bibig etong si Comelec Chairman. Sabi ko sa iyo, Brad, mahirap talaga pag nagsusungaling. Pag ikaw nagsusungaling ka talaga, malabo ka talagang siguradong mabubuking ka at mukhang ganyan nga nangyari. Dahil alam nyo, meron mga conflicting statement itong si Comelec Chairman Garcia. Naku po, patay kang bata ka. Oy, pag-usapan din natin, may isa pang whistleblower. Di umano. Oh, naku po, na ano yan? Ito pong whistleblower, sinasabi niyang merong mga sobrang botante. Ibig sabihin, mahigit doon sa nakarehistro. Aba, anak ng wewe. Ano yun? Dinaig nyo pa ang Diyos bumuhay kayo ng mga patay at ang dito, milyon ng binuhay. Naku po, patay tayo dyan. Ang lupit nyo talaga, iba kayo Comelec. Kayo na, siguro magtayo na kayo ng sarili nyo relihiyon. Kaya nyong bumuhay ng patay. O unya, pag-usapan natin yan. And speaking of death, naku, mukhang merong isang madugong mangyayari sa Senado. Naku, bakit? Abay, sabi ni Vice President, bloodbath daw. Ibig sabihin po nun ay dadanak ng dugo. Naku. Dung, 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 dung. Kailangan may kanta yan Oo, dadanak ang dugo. Sa Senado. Naku, ang lupit niya. Hindi, sabi ni VP Sara Duterte, dadanak daw ng dugo. At gusto niyan dumanak ng dugo, anak ng wewe. Iba talaga to si VP Sara Duterte. Kakaiba ho talaga pag bumanat. Kaya pag-usapan natin yan. Pero syempre, simulan muna natin dito sa issue ng Comelec na kung saan yung kanilang pinuno mismo ay nadulas-dulas. Nagkabulul-bulul. Nagkaganon-ganon Ganon, alam mo, sabi ko nga sa inyo, kayo mga babae nanonood. Pag ang mga asawa ninyo, bulul-bulul na yung mga sinasabi, yung parabagang pahihirapan kang intindihin, yung rason niya, ibig sabihin nun, naglolo ko yun. Wala. Tanong mo yung mga OFW nating hiwalay na. Anak ng bakit dadamay kayo mga OFW hiwalay na? Di ba ganyan yung mga asawa ninyo na hiniwalayan nyo? Nung pag tinanong ninyo, parang hindi makasagot ng diretso, buhul-buhul yung kanilang reasoning. Parang ganyan si Comelec Chairman George Garcia. Na buhul-buhul. Bakit kanyo? Ito, papanoorin natin. Itong kanyang briefing, o interview sa isang istasyon. Itong interview na ito ay bago ito mag-eleksyon. Ipapakita natin sa inyo kung ano ba ang pinag-usapan dito sa interview na ito bago mag-eleksyon. Take note, bago mag-eleksyon, ito yung kanyang mga sinasabi. Panoorin ninyo panoorin. At ang balota po ay precinct specific. Ano ibig sabihin? Kung yung balotang hawak-hawak ni Ma'am Camila ay naka-assign sa Precinct 1A, biglang may nagnakaw niyan, dinala sa Precinct 2A, hindi po siya babasahin ng machine sa Precinct. Lang ng ayong radio Pero sa totoo lang kasi alam mo, magaling ito etong si Comelec Chairman. Magaling ito yung paguluhin yung kanyang sinasabi, palalimin yung kanyang sinasabi para technique yan technique yan para hindi mo masabing, mali yan. Bakit? Kasi hindi mo nga maintindihan, kaya hindi mo masabing mali Ginaganon niya lagi, parang pinalalabo niya yung mga sagot niya. Tama. Dapat po ay, siya po ay babasahin lang ng presintong ito. Ang pinakamagandang feature po nito, Sir Alvin, ito daw ang pinakamagandang picture nito. As in picture. The feature. Ito po lahat, ito wala dati. Kaya nga po natin in-improve in-upgrade natin. Ito po nga yung machine. Gina-justify niya yung kanyang pagpalit ng machine. Na kini-question naman ni Marcoleta. Di ba, naalala nyo, merong akusasyon si Marcoleta na sinasabi niya na
na basta meron daw kalokohan di umano ito dahil doon yung kumpanyang na-awarda para sa machine ay basta may ganon. Baka mamaya may mga ano na naman dyan eh. Kasi yung mga tatanga-tanga demanda sa akin, kahit kinote ko lang naman yung nag-accuse sa kanila, ako pa rin ang demanda. Hindi, kaya nga sinasabi ko na ngayon, ito po ay sinabi ni Marcoleta. Inaakusahan niya to na tumanggap or something, okay? Doon sa kumpanya na kung saan inawardan yung mga machine. So ito naman si chairman, pinagmamalaki niya yung machine. O, di ba? Ulitin ko, si Marcoleta nagsabi, hindi ako ha? Comelec George, ha? Si Marcoleta nagsabi. Sinasabi ko lang na inakusahan ka tungkol dyan sa mga machine-machine na yan. Na ngayon, pinagmamalaki mo. Hindi wala akong sinabi. Pinagmamalaki lang yan ba naman kayo? Walang malisyoso doon. Talay. Once na ito ay natapos ng pagboto sa maghapon, sabihin natin ang botante ng presintong ito ay 500 at ang nakaboto, Sir Alvin Ma'am Doris, ay 300. Pag po nagsuma total na yung makinang ito, magpiprint muna siya ng siyam na election returns. Yung mga mahahabang ganito po. Siyam na election returns. Bakit siyam? Bibigyan mo kaagad si PPCRB, si NAMFREL, si Majority Party, si Minority. Ano daw? Pakinggan natin na maigi ha. Kasi nililito niya tao dito eh. Ano daw ang pictures? Linawin natin. Ano daw ang pictures? Magpiprint daw ng siyam. Agad! Ano ibig sabihin ng agad? Yung sinagad. Hindi, iba yun. Iba yung sinagad sa agad. Okay? Yung agad. Agad daw. Litin natin. Yung ano siya, statement niya. PPCRB, si NAMFREL, si Majority Party, si Minority Party. Wait. Pag po nagsuma total na. Pag suma total na. Pag na-total na daw nung lintik na machine na yan. Yung makinang ito, magpiprint muna siya ng siyam. Magpiprint muna siya ng siyam. Ibig sabihin, when you say muna, may iba pa ipiprint pero uunahin ito. Ito muna. Ito muna yung ipiprint niya. Anong gagawin niya doon sa iniprint niyang siyam? Ulitin natin ha. Magpiprint muna ng siyam. Linayin natin. Magpiprint muna ng siyam. Anong gagawin niya dun sa siyam na ipiprint niya? Na election returns. Election returns. ER. Yung mga mahahabang ganito po. Siyam na election returns. Bakit siyam? Tapos, bibigyan mo kaagad si bibigyan mo kaagad. Pag sinabi mo bang ibibigyan mo kaagad, bukas mo bibigyan? Pag sinabi mong bibigyan mo agad, after 2 hours mo bibigyan? Hindi. Bibigyan mo agad. Ibig sabihin, as soon as na print, ibibigay mo na. Correct me if I'm wrong. Comelec Chairman George Garcia. Diba? Ibinigay mo na agad. Kasi nga, may pinrint na. PCRB, si NAMFREL, si Majority Party, si Minority. Sino daw ibibigyan? Yung mga importante yan yung nag-represent. At isa doon ay, sino daw yung bibigyan? Agad. Agad. NAMFREL. Tama, mali. Okay. NAMFREL lang bibigyan. Agad. Diin na natin yan. Agad. Party at ang isa ipapaskil na kagad sa labas ng presinto ng. Ipapaskil na agad. Malinaw yan. Kasi time is a very essence of this election. Agad-agad. Ibig sabihin, pagka-print, ibibigay agad sa NAMFREL, ibibigay kung kanino pa yung mga sektor. Pero ang i-ano natin dito yung NAMFREL muna. Tapos, ipapaskil agad. Malinaw yan ha? Malinaw. Hindi po ako nagsabi, kayo. Teacher, bakit? Para malaman kaagad ng lahat, ano ang nakuhang boto ni Ma'am Doris bilang mayor? Ano ang nakuhang boto ni Sir Alvin bilang governor? Alam mo na kaagad. Para malaman mo na agad. Ang linaw, paulit-ulit na yan, ha? Malaman mo agad. Okay? Hindi bukas, hindi after 1 hour, hindi after 2 hours, hindi after 3 hours. Agad. Yun ang purpose niyang sinasabi mong pictures, niyang makinang sinasabi mong napakaganda. Tama mali? Tuloy. Yun po ay
pagkatapos mag-print at makapagpaskil, makapagbigay, tsaka lang ang machine magta-transmit ng result. Nakatransmit. Saan itatransmit? Sa bahay. So, after mabigyan na ng FREL at iba pang mga sektor at mapaskill pa, tsaka ngayon magta-transmit. Saan itatransmit? Ayan, o syudad, sa Comelec Central Server. First time po ito. Sa NAMFREL, may sarili silang server. Meron din. Sa PPCRB, may sariling server. Kami, media. Sa majority party, sa minority party, at sa So una, yung election return, yung papel na mahaba, ibibigay. Tapos, itatransmit agad. Ulitin natin, itatransmit daw uli agad dun sa mga sinasabi niya. So yung papel, nauna na yung papel, tapos after the papel, itatransmit agad nitong kung ano mang niyang computer na, yung printer lang ata yan eh. O yung computer na yan, okay, itatransmit agad sa NAMPREL at saka yung sa mga kung sino-sino pang sinabi media, niya. may sariling server. Lahat ng media meron. Sa server, yung pala yun, sa server. Doon po, located sila sa isang data center sa Makati. Share sila. Ngayon po, ibig sabihin, lahat ng entities na yan, pwede magkumpara anong pinadala sa'yo sa Precinct 1A. What is the purpose of sending it ASAP? Simultaneously, sending it ASAP. Simultaneously, ha? Ibig sabihin, yung siyam na yon, sabay-sabay bibigyan. What is the purpose? So that they can compare na kung tama yung ibinigay sa kanila. Yun ang purpose. That's the heart of that machine. It's all about. Shit. Ng teleradyo. Anong pinadala sa'yo? Ang pinadala sa akin, ang boto ni Ma'am Doris ay 100. 100 ba sa'yo? 100 ba sa'yo? 100 ba sa'yo? Pwede sila mag-compare. Tama. At ano yung election returns na na-print? Kasi may copy naman na sila eh. Pwede i-text ka agad ng mga observers nila, watchers at saka coordinators. Ang boto ni... So, ibig sabihin, yung mga representative na kung saan yung ite-text, pwede nilang picturean at ite-text. ni Mayor Doris ay 100. So pare-parehas tumugma ang lahat ng yan. At pagkatapos po niyan, makapag-transmit ng result, ang machine, doon sa sinabi ko mga entities, ito naman po ay magpiprint muli ng 21 na election returns. 21. So para naman yung mga hindi nabigyan, Ma'am Doris, mabibigyan naman ngayon muli. At pag nakapag-imprenta na ng 21 election returns, ang pinaka-importanting parte. Kaya dapat yung po mga kandidato. So nakita ninyo, inuna yung pinrint na ER doon sa mga representante nung siyam na yon. Nakasama doon yung NAMPREL. Okay? Yun muna, agad-agad yun, mabilisan. Pagkatapos i-print nun, ipapadala kagad sa server nung siyam na yon. Yun ang priority. Tama, mali. So mabilis yun. Hindi matagal yun. After nun, tsaka pa lang ipiprint yung 21 na election return na i-distribute kung kanino mang hinayupak yan. Yung po mga political parties, huwag niyo pong paalisin yung inyong mga watchers at huwag niyo silang bibigyan ng allowance hanggat hindi natatapos. Bakit? Lahat po ng pictures ng balota na nahulog sa maghapon ay ipapakita namin sa lahat ng watchers. Pwede nilang picturean, pwede nilang i-video. So kung ako watcher ni Mayor Doris, i-picturean ko yung lahat ng 300 na balota. Para mabilang ko manually, ilan talaga ang boto ni Mayor Doris doon sa presinto na yan, manually. Papapicturean isa-isa. Papayagan po namin picture. Hindi ba sayang sa oras yun? Ibig sabihin, that will add to the whole time process. Pero Hindi. Nasend na po kasi. Kaya hindi dahil sayang. nakapag-transmit na ng result, Sir Alvin. Yun, di ba? Ito na mga angkor. Sorry Okay, Kasi at remember, ang basihan ng proklamasyon ay hindi naman yung kung hindi na-transmit lang na result. Yeah. Para lang po ma-counter-check natin ngayon kung ang bilang ng manually counted na balota ay tumutugma doon sa election return. Manually counted na balota. So, supposedly, ano ang sagot dyan? Hybrid. Yun yung sinasabi niya noong una eh. Ang tanong, yan ba ang natupad? Yeah. Para pumawala na ang duda. Meaning, masasagot na natin. Remember, this is before the election. Ito ang tono ni George Garcia. So, ibig sabihin, nauna na na-transmit sa server, agad-agad yun eh. Yun yung priority. Tapos, yung mga watchers,
they can count on the spot manually. Ika nga. Malinaw, ha? Oh. Para lang malinaw. Tuloy. Ang tanong, nabilang ba ang boto ko? Maaaring hindi mo masabi talaga yun ang balota mo, pero at least po, alam mong 400 ang bumoto na botante, ito ang bilang at may nakumpara mo pa. So, ibig sabihin, yung machine po ngayon ay hybridized. Sa kanyang bibig mismo nanggaling yung salitang hybrid. Hybridize. Meaning, pinag-combine mo ang automated at the same time manual kasi makikita yung at tapayagan namin picturean. Kaya nga po, kung ako yung botante, ako yung kandidato, ay hindi kita bibigyan ng allowance kung hindi mo bibigay sa akin yung resibo, yung election returns, at yung mismong pictures ng lahat ng balota para mabilang ko naman yung boto ko manually dyan sa presinto. Pero by that time, bago po mangyari yun, na-transmit na may kopya na sila, alam na rin nila kung talo sila o panalo. Tama. So, sa mga kababayan natin, ng mga boboto, po, hindi po mahirap yung proseso. Madali ang sulisan. So, ayan po yung kanyang sinabi. Ang tanong, yun ba ang nangyari? Kasi tandaan ninyo, madaling sabihin. Madali pong anuhin yung mga bagay-bagay. Pero ang tanong po dyan, yan po ba ang nangyari? Huwag tayo ang sumagot. Ang pasagutin natin yung NAMPREL. Para malinaw. Kasi mahirap kung ako sasagot, sasabihin na naman ninyo, bias ka. NAMPREL ang pasagutin natin. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng NAMPREL after the election. Remember, that video na pinlay natin came out before the election. Para din palang politiko ito si Comelec chairman kasi iba yung sinasabi sa ginagawa. Pakinggan natin ngayon ang NAMPREL. Nung kami ay nag-briefing para matanggap pa namin electronic press meet as silo, sabi, shortly after 17 na and the polls closed, ay makakatanggap na kami ng election return electronically sa mga servers namin. Sabi din sa kanila. Yan daw yung sinabi din sa kanila. Makakatanggap na kami. Agad-agad. Ang galing Para talagang politiko ito si... ang tanong, NAMPREL po itong kausap itong ini-interview. Nakatanggap po ba kayo? Yes or no, Your Honor? Tapos sabi niya, every 15 minutes, nakakatanggap ng bolto ng mga election returns. Yung expectation na na-set na yun, hindi na-beat. Bakit? Anong chorus pumasok? Yung expectation hindi natupad. Parang sa, lang yan yung in-order mo, ang itsura ganito, tas ang dumating kakaiba. Uso yan sa Japan. Hindi, biro lang. Hindi, biro lang. Hindi kasi, minsan yung may mga umisi doon yung picture doon sa labas. Parang ang mga doon, mukhang mga manika. Mukhang pagpasok mo sa loob, Lola? Joke lang mga kababayan ko sa Japan. Diba? Parang ganyan Naalala ko tuloy yung picture na pinagpepiestahan ngayon kay Jam Magno. Sama-samahan ninyo. Ang bully-bully ninyo. Kasi pinaglalaroan nila yung picture ni Jam Magno. Kayo naman. Salamat, Dok. Wala bang ganun? Huwag naman tayo masyadong Buti na lang talaga. Kaya ako natutuwa din ako pag may mga nagsasabi pag nakita nila ako sa personal. Ang pugi mo pala. Ay, natutuwa ako. Salamat naman. Pero kung nabasa ko lang isip siguro ng mga yun, ang laki-laki mo pala, taba-taba mo pala. Baka ganun ang nasa isip nila no? Tuloy. Nag-hihintay kami hanggang mga last 9. 7 o'clock natapos ang eleksyon. Ibig sabihin, 7 o'clock, sarado na. Di ba? 7, dapat na yan. Hindi agad-agad na napunta sa server. There was 7 to 9 ghost hour. 9 o'clock, dun pa lang sila ata unang nakatanggap.
Akala ko ba agad-agad? Yan yung, kaya nga sila mismo nagtataka. At sinulatan nila ang COMELEC. Bakit akala ko ba agad-agad? Kasi anong kaya nga ang purpose ng automated? Alam mo yung automated, halimbawa kayo nag-login kayo. 'Di ba? Nag-login kayo sa inyong mga bank. 'Di ba? Pag login mo, mag-aantay ka ba ng 2 oras para ma-login ka? Hindi. Automated nga eh. Ibig sabihin, makaka-login ka kaagad. So ano ibig ko sabihin? Maybe hindi ganun kabilis na tulad nung pag-login. Pero that's the purpose of the automated. Agad-agad. So pagkaboto, pag shutdown syempre, huling pasok doon sa machine, alas 7. O, sabi mo naman, delay ng konti, 7:10, 7:15. O 7:30 na. Dapat, kumpleto na yun doon. Matik na yan, doon bubuksan yung isisend na. Ang daling mag-send eh. Nagigets nyo? Para ka lang nag-send ng email doon kasi ang data na yun eh. Nasa computer na yun. Isisend mo na lang. So, kung may delay man yan, wala pang 10 minutes, wala pang 5 minutes. Bakit 9 o'clock inabot? Iyon ang kinakataka ng NAMPREL. Nag-close ang, no? Na-close ang polls ng alas 7. Oh. So, pwede sabihin mo, 7:15 dapat kumaparo. Yeah, oo. But from 7:30, okay ka rin. O 7:30, okay na rin. Ang projection namin, kung based na previous elections, dapat wait ka TM, 90% of the election returns shouldn't be transmitted. You play this na 2022. 2022. Ano oras na na nyo? Mga 10 o'clock. 86 na natin. Yung first transmission na tanggap namin, previous transmission, may natatanggap, pero walang laman. Yun! Pinag-usapan dito, kasi sinasabi nila dito, hindi lang kasi nakumpleto yung nila, noong 2022 daw, around 10 p.m., halos kumpleto na. 80 to 90% na yung pumasok na election return sa server nila. Okay? Dito, alas 9, wala pa daw. Ang mga pumapasok pa nga lang daw, may pumasok nung una pero blanco. Bakit? Bakit blanco? Nakalimutan fill upan? Hindi, isipin mo sino ba nagbato nung sa server ng NAMPREL? Di ba doon sa machine? Bakit may blanco? Wala akong sinasabing dito, may nandaya o may pero nakakaduda naman po ata yun. Bakit yung unang bato blanco? Anong meron? May extra doon sa loob? Kaya nung binato blanco, hindi na check, hindi na double check. Nakakaduda eh. Tama, mali. Yeah? Okay, Tuloy. ang test from lang. Oo. Why headers? Headers ang papilat. Maaari. Yung last election na. Kayo. Ano nangyari? Yun nga, between 7:15 and 8:26, walang kumapasok na Very specific sila. 7:15 to 8:56 walang pumapasok. election returns dun sa mga servers ng mga recipients. Tama na rin, CRB, nasa yung COMELEC. Oo. Samantala, doon naman sa COMELEC server, pumapasok yung election returns. Anong oras naman? Tuloy-tuloy sa kanila. Ng polls, those who polls, 7:26 ata yung uri muna. So sa madaling salita, eto kaya nga kini-question nila eh. Kasama na supposedly, di ba naalala nyo yung paliwanag ni COMELEC Chair? Papasok doon sa magpiprint ng election return, di ba? Pagkatapos ng print ng election return, papasok sa mga server at isa sa mga bibigyan ng server nung yung mismong itong machine, ng mga machine sa mga presinto, bawat machine sa presinto magsisend sa server. Nauna ang COMELEC. Kasama dun sa siyam yung COMELEC eh. Nakatanggap daw ang COMELEC ng 7:26. Kasama siya dun sa siyam, bakit yung iba hindi nakatanggap? Nagigets nyo? Siyam yan. That's the purpose yung pagtanggap ng siyam. To make sure na walang dayaang nangyari. Na walang hocus-pocus na nangyari. Bakit? Ito nga yung tanong nila
Bakit doon sa Comelec nakatanggap na ng 726 pero doon sa the rest of us 856 daw wala pa. Bakit nauna? Mamaya malalaman natin bakit nauna. Bakit nauna? Posting nila, o na posting nila. Tapos sa inyo, alas 9 na. Wakatit pa. By 9 o'clock, sinasabi, uy, katanggap na kami ng 30% Sino share sa Comelec. Oh. Yung nila tanggap namin, 856, Ano yung 30%? By punong oras yun. maaga ka, o sa way, mga 30% was around 7, na-message yung 1 hour and a half previous talking up. Hindi, yung sa Comelec, pumatok siya, kanto mag-alas 3 30% na pumapasok. Oo. Bago daw mag alas 8, 30% na ang pumasok. Naku po, marami ng hocus-pocus nun. Pumasok na daw sa Comelec. Again, remember, yung sinabi ni George Garcia, yung siyam na yon sabay-sabay. Pero this time, nauna ang Comelec. Na 8 o'clock, may 30% na. Naku po. May 30% nang pumasok. Hala ka, uy. Hala ka, uy. Anyway, by 8:56, natanggap na namin yung unang may laman. Unang may laman. Pero sa Comelec, 30% na sila. hindi na, bella time, double na yata. Ano na sila? 64% di. Oh, mga 64% na daw bago nakatanggap sila. Ang laki na nun. Hindi, ito ang linaw nito Hindi ako nagsasabi niya, Namprel. Naka 60 plus na. Wag sabihin na natin, i-round up na natin, 60% na ang pasok sa Comelec. Bago pa sila nakatanggap. Importante kasi yung oras Napaka-importante no na dapat sabay. Anong purpose uli ni George Garcia? Bakit sabay? Para yung siyam magko-compare ng resulta. Bakit mo inuna ito? Tapos sasabihin ninyo, malinis na eleksyon. Na-trace ba kung saan, bakit gano'n nangyari? Yun ang pagkakabili ngayon. Sige, Yun. sige. Nag-release kami ng bulletin at hinihingi namin sa Comelec paliwanag. Yun. Actually, nakita ko din yan. Hindi lang sila Yung isa pang kasama nila doon sa Siam, yung PP, ewan ko anong pangalan nun, nakalimutan ko na. Basta, doon sa Siam na yon, may isa pa rin naglabas din ng statement na bakit wala pa kami natatanggap. Kayo, nakikita na namin sa telebisyon, sa media, yung resulta. Naka 60% na nga ano pa ang purpose nung check and balance na supposedly sabay-sabay makakatanggap at they can check to one another kung ano yung lumabas. Mamaya, sasagutin. Nino, di Comelec chairman mismo. Siya mismo sumagot. Mali talaga. Sablay ka at kuya. Bakit nangyari yun? Oh. Hanggang sa ngayon, ito lang Hanggang sa ngayon. 2 days later, wala pa rin. 2 days later daw itong interview na to. 2 days later. Hanggang ngayon, wala pang paliwanag si chairman. Agoy, 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 agoy. Comelec chairman, what kind of chairmanship are you? Agoy, agoy, agoy. Wala pa. Siguro, iniimbestigahan nila. Anong nangyari? Pinapatala pa nila. By the way, no? Lahat tayo, no? Ang watchdog, delayed. We are in the same boat na. Lahat silang watchdog, delayed. Ay, naku po. Ay, naku. Siguro yun ang tawag nila sa kanila doon sa Siam na involved watchdog. Lahat sila delayed. Naku po, patay tayo dyan. Ay. Sabi nga, delayed justice is injustice. Hindi, walang ganun. TCRB, media. Makikita nyo, wala din ko post para sa nila. Siya. So, ibig sabihin, the access to the transparency servers meant pa mo watchdog is there. Yun halang wala lang. Yun lang, wala laman. Sus, Ginoo. So, up to now, as we speak,
wala pa rin explanation ng COMELEC what happened between that mo. Wala pa. Formally, tita. Oh. May press release, pero hindi ganun din. Na, may tinitihas tayo technical explanation. Okay? Tanpan, bulungan pa ulit. Kasi na-experience natin niya for 2022 at 2019, yung nakubulunan ng system. At, nare-remedyo naman. Kaya lang ngayon, Ano pa, gusto mo ay nabubuto na? Nabubulunan. Siyempre, pag sinagad, nabubulunan. I mean, pag agad-agad. Sorry. Pag inagad-agad, nabubulunan daw yung machine. Pero sabi niya, noong 2019 and 2022, nare-resolve agad. Mabilis ang maayos. Yun yung panahon ni Duterte. Ngayon, there's a choke point somewhere. A choke point na ang data intended for the transparency servers is kasi ayan yung sinasabi ng nabubulunan para sa kaalaman natin. Para kasi, siyempre, di ba, iba-ibang presinto nag-send ng data, di ba? Hindi natin alam kung saan napupunta yung data, di ba? Talay. that visible ko. Bakit nangyayari yun? That we need technical explanation. And wala pa rin, as we speak na, wala pa rin explanation. Well, hopefully, in the previous lecture, there's a post-source code review again, or a post-mortem hino-host si COMELEC. Yun ang inaaltay namin para makita natin yung technicality sa procedure or sa system of backup. And that should not in any way give doubts to the results. Supposedly, Kasi parang even if they're delayed doon sa kasi sa COMELEC lumalabas naman. Ang problema nga lang, hindi lumalabas sa transparency server. pag ganun din yung sitwasyon ng 2019 mapasok tayo sa COMELEC, pero sa amin, wala. Yung pala yung decryption tool, hindi, yung pa-prepare mo package, hindi matitila ko. Ano naman yun? May program doon kasi na dapat pag natanggap yung election return, yung transparent return, ay napapagala naman yung current doon sa mga different groups. So yun, naging problema din daw yan. Siguro malamang sa malamang, kaya pinalitan yung Smartmatic, ika nga. Pero ang pumalit, mas lalong delayed. Patay tayo dyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.